Sa kabila ng lahat, ang paglalakbay ni Lira at Tino, isang liblib na baryo sa taas ng bundok sa Pilipinas. Lira at Tino, dalawang matalik na magkaibigan na parehong 5 taong gulang, ay nakatira sa isang maliit na baryo sa tuktok ng bundok. Araw-araw, gumigising sila bago pa sumikat ang araw para makapaghanda sa eskwelahan, isang maliit at lumang silid-aralan sa paanan ng bundok. 7 kilometro ang layo mula sa kanilang tahanan. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng hamon. Tumatawid sila sa malalim at malakas na agos ng ilog gamit lamang ang isang kahoy na bangkang hila-hila nila. Dumadaan sa maputik at madulas na daan, kung saan minsan ay nadudulas sila o kailangang maghintay para humupa ang ulan. Kinakailangang magdala ng ekstrang tsinelas o sapatos dahil siguradong babasa o mababasa ang mga ito. Walang signal sa bundok, walang gadgets. Pero may pangarap. Sa kabila ng lahat, hindi sila sumusuko. Sa bawat hakbang nila, dala nila ang pag-asa na balang araw, makakatapos sila ng pag-aaral at makakatulong sa pamilya. Ang buhay sa tuktok ng bundok, ipakita ang pamumuhay nila. Simpleng bahay, pagigising ng maaga, pag-ahanda sa pagpasok. Ang ilang oras na lakad, ipakita ang kanilang daan. Ilog, putikan, pagod pero may ngiti. Sa loob ng silid-aralan, ang pagiging masigasig sa pag-aaral kahit kulang sa gamit o kuryente. Bakit sila hindi sumusuko? Pangarap ni Lira, maging guro. Pangarap ni Tino, maging engineer para gumawa ng tulay sa ilog. Isang araw ng tagumpay, nakakuha sila ng scholarship o na-feature sila sa local news. Kahit gaano kahirap ang daan, basta may pangarap, may pag-asa. Ang edukasyon ay hindi hadlangin ng distansya. Ito ay isang laban ng puso. Isang kwento ng dalawang batang di inalintana ang layo at hirap para sa kanilang pangarap. Gising na, may pangarap pa. Loob ng bahay sa tuktok ng bundok, madaling araw. Maagang umaga, bumubuhos ang ulan sa labas. Si Lira, ilan anyos, nagigising sa banig. Inaayos ang bag. Si Tino, sabay na nagbibihis, nag-aayos ng lumang payong. Araw-araw, alas 4 pa lang ng umaga, gising na kami. Hindi para maglaro, kundi para mangarap. Ulan, alarm clock na kahoy, yabag sa sahig. Ang daang walang paltos. Labas, bundok trail. Naglalakad sila sa maputik na daan. Dumudulas si Tino pero tumatawa lang. Si Lira, may dalang lumang tsinelas sa bag. Tino, pag nadulas ako ulit, ikaw ang sasalo ha? Lira, nakangiti. Basta wag mo kong idamay. Hindi biro ang daan. Maputik, madulas. Pero mas madulas daw ang buhay kung walang edukasyon. Ilog ng pagsubok. Tumatawid sila sa ilog gamit ang kahoy na bangka. Tulay na gawa sa kahoy, malalim ang ilog. Maulan pa rin, Tino ang tumutulak ng bangka habang si Lira ay nakaluhod. Hawak ang bag nilang basa na. Muntik nang mahulog ang tsinelas, sinagip ni Lira. Tunog ng agos ng ilog, mga ibon. May mga araw na ayaw na naming tumuloy, pero kapag naalala namin ang pangarap namin, tuloy lang. Silid-aralan ng pangarap. Eskwelahan, simpleng classroom. Dumating sila sa school, basang-basa, pero nakangiti. Puno ng mga batang estudyante. Si Ma'am, ngumiti. Tinanggap sila kahit late ng konti. Maiksing classroom moment. Ma'am, buti nakarating kayo. Alam kong mahirap ang daan. Pero andito pa rin kayo. Hindi kami pinakamagaling, pero kami siguro ang may pinakamatibay na loob. Bakit kami tumatakbo? Pauwi na sila. Takbong masaya, kahit madilim na. Papalubog na ang araw. Tumatakbo silang magkaibigan pababa ng bundok. Panandaliang huminto si Lira at tumingin sa malayo. Hindi kami tumatakbo palayo sa hirap. Tumatakbo kami papunta sa pangarap. Maraming batang katulad nila ang araw-araw na lumalaban para sa edukasyon. Isa ka ba sa kanila? Tunay na bayani, address, edukasyon para sa lahat. Araw-araw alas 4 pa lang ng umaga, gising na kami. Hindi para maglaro, kundi para mangarap. Lyra, 11, slowly wakes up on a banig. She folds her blanket, gets her school bag ready, and peeks out the window. It's raining. Cut to Tino, 11, her best friend in a nearby kubo, also getting ready. He wears a raincoat made from a plastic garbage bag. Bundok trail, ulan, umaga. Lira and Tino walk side by side, mud everywhere, slippery path.
Tino slips a little. Lyra laughs. Tino, pag nadulas ako ulit, ikaw ang sasaluha. Lyra, basta wag mo kong idamay. They continue walking, helping each other climb over rocks and puddles. Lyra, hindi biro ang daan. Maputik, madulas. Pero mas madulas daw ang buhay kung walang edukasyon. Ilog, malalim na agos, malan pa rin. They reach the river. A simple wooden raft or bridge waits. Tino steps in first to guide it. Lyra holds her bag tight. Suddenly, one slipper drops into the river. Lyra catches it quickly. They both laugh nervously. Lyra, may mga araw na ayaw na naming tumuloy. Pero kapag naalala namin ang pangarap namin, tuloy lang. Silid aralan. Late morning, they finally arrive at school. Clothes are wet. Faces are tired but smiling. Their teacher smiles at them warmly. Buti nakarating kayo. Alam kong mahirap ang daan, pero andito pa rin kayo. They nod, proud and shy. Lyra opens her notebook. Tino starts writing too. Lyra, hindi kami pinakamagaling, pero kami siguro ang may pinakamatibay na loob. Bundok, papalubog ang araw. After class, Lyra and Tino are running down the trail, laughing. The golden sunset glows behind them. They stop briefly. Lyra looks far ahead. Lyra, hindi kami tumatakbo palayo sa hirap. Tumatakbo kami papunta sa pangarap. Sa bawat batang lumalaban para sa edukasyon, saludo kami sa inyo. Kwento ni Lyra at Tino. Buhay bundok na edukasyon laban, iyang pangarap ko to. Pababa, isang hakbang pa. Emotional, inspirational. Halos sumuko pero may liwanag sa dulo. Bundok trail, ulan, maaga. It's raining harder than usual. The ground is flooded. Lyra looks hesitant. Tino stands beside her, holding a makeshift umbrella. Oh, Lyra, worried. Tino, baka lumaki pa yung ilog. Baka hindi na tayo makatawid. Tino, paus, pagod. Kung babalik tayo ngayon, sayang ang lahat ng pinaglaban natin. Lyra, may mga araw talaga na parang wala nang saysay ang lahat. Ilog, malalim at malakas ang agos. They reach the river. The current is faster than ever. The wooden raft is gone, washed away. They just stare. Silence. Rain. Close up on Lyra's muddy shoes. Her face drops. Lyra, in a low whisper, ayoko na. Tino looks at her, then quietly removes his bag, sits on a rock. Tino, softly, ako rin, pero si Mama, umiyak kagabi. Sabi niya, wag daw akong sumuko. Flashback tahanan ni Tino, Gabi. Tino's mother, holding him close. Ina ni Tino, hugging him. Kahit mahirap, anak, wag kang bibitaw. Yung pag-aaral mo, yan lang ang puhunan mo. Ilog ulit, kasalukuyan. Tino stands up slowly, helps Lyra to her feet. They look around. No raft, no bridge. Tino, smiling slightly. Baka pwedeng dumaan sa batuhan. Tagilid nga lang. Lyra, determined. Halika na. They step carefully on stones, helping each other, 1 foot at a time. Lyra, sa bawat hakbang, isa lang ang iniisip namin. Hindi ito para sa amin lang. Para ito sa mga umaasa sa amin. Silid aralan. Mas maulap, mas konti ang bata. They arrive. Clothes soaked. Only half the class is present due to the weather. Ma'am walks over, tears in her eyes. Ma'am, alam niyo bang may dumating na balita? May scholarship program. Kayo ang inirekomenda ng paaralan. They freeze. Lyra slowly starts to cry. Tino's jaw drops. Pauwi. Gabi, liwanag sa likod. They walk back home, barefoot, carrying their shoes. Lyra, kahit gaano kalalim ang ilog, kahit gaano kalayo ang daan, basta may naniniwala sa'yo, hindi mo kailangang sumuko. Ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa bawat hakbang na di umatras. Part 2, Sinark Edukasyon, Laban Buhay Bundok. Hila ng lahat ang paglalakbay ni Lyra at Tino, isang liblib na baryo sa taas ng bundok sa Pilipinas. Lyra at Tino,